breaking news. We are receiving reports of something strange happening all throughout the city. Multiple eyewitnesses have reported seeing people simply vanish into thin air. Yes, you heard correctly. There are several reports of people simply disappearing. Our man on the ground, Kurt, will give us more as he reports from Times Square. Hi, yes. My understanding is that this is something that's not just happening in New York City, but all around the world. It's chaos out there. We were told this day would come. The rapture has happened, and we've been left behind. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong gabi, ating tatalakayin ang isang misteryosong kaganapan na matagal nang pinag-uusapan, ang rapture. Isa itong pangyayaring nagdulot ng maraming debate, takot at pag-asa sa loob ng maraming siglo. Ano ba talaga ito? Kailan ito magaganap? At paano ito magbabago sa kinabukasan ng sangkatauhan? Samahan ninyo ako sa isang malalim at masusing paglalakbay patungo sa katotohanan. Kapag narinig natin ang salitang rapture, madalas na sumasagi sa isip natin ang ideya ng biglaang pagkawala ng mga tao. Isang mahiwagang kaganapan kung saan ang mga mananampalataya ay dadalhin sa langit upang makasama ang Diyos. Bagamat hindi natin direktang makikita ang salitang rapture sa Biblia, ang konseptong ito ay nagmula sa Latin na rapturo na nangangahulugang agawin o dalhin ng biglaan. Sa orihinal na Griego, ang terminong ginamit ay harpaso na nangangahulugang dakpin, agawin o dalhin ng may puwersa. Ayon sa unang Tesalonika, 4 na pahina, 16-17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng isang sigaw, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang babangon. Pagkatapos tayong nabubuhay at natitira ay aagawin kasama nila sa ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon, tayo'y palaging makakasama ng Panginoon. Isipin mo ito. Isang araw maririnig mo ang isang malakas na tunog
isang trumpeta na hindi nagmumula sa mundong ito. At sa isang kisap mata, may mga taong mawawala, aagawin upang salubungin ang Panginoon. Isang pangyayaring maaaring dumating sa kahit anong sandali, walang babala, walang palatandaan kung kailan. Ngunit hindi lang sa Tesalonica ito nabanggit. Marami pang talata sa Biblia ang sumusuporta sa ideya ng rapture. Sa unang Korinto 15:51 hanggang 52, mababasa natin, "Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay bubuhayin na hindi na mabubulok at tayo'y babaguhin." Sa Juan 14:23 naman, "Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. Ako'y aalis upang ipaghanda kayo ng lugar. At kung ako'y pumunta at may paghanda ko kayo ng lugar, babalik ako at kayo'y tatanggapin ko upang kayo'y makasama ko sa kinaroroonan ko." At sa Pahayag 3:10, "Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan din kita sa oras ng pagsubok na darating sa buong mundo upang subukin ang mga naninirahan sa lupa." Ang mga talatang ito ay tila nagpapatibay sa isang pangakong may darating na araw kung saan ang mga mananampalataya ay poprotektahan mula sa isang matinding pagsubok. Maraming teologo at scholar ang nagsaliksik tungkol sa rapture. Narito ang ilan sa kanilang mga pananaw. Ayon kay Dr. John F. Walvoord, isang dalubhasa sa propesiya, ang rapture ay isang hiwalay na kaganapan mula sa ikalawang pagdating ni Kristo. Sa rapture, dadalhin ni Kristo ang kanyang iglesia sa langit. Samantala, sa kanyang ikalawang pagdating, siya ay bababa sa lupa upang maghari. At ayon naman kay Dr. Michael Heiser, isang scholar sa sinaunang kasulatan, ang rapture ay isang konsepto na dapat pag-aralan ng maingat upang hindi natin ito ihiwalay sa kabuuang plano ng Diyos sa Biblia. Isa sa pinakamalalaking tanong tungkol sa rapture ay, kailan ito mangyayari? Maraming pananaw ang lumitaw. Ang pre-tribulation rapture ay nagsasabing ito ay magaganap bago ang 7 taon ng kapighatian. Sabi sa Pahayag 3:10, "Iingatan kita sa oras ng pagsubok na darating sa buong mundo." Ang mid-tribulation rapture naman ay nagsasabi na ito ay magaganap sa kalagitnaan ng kapighatian. Sabi sa Mateo 24:21, "Sapagkat magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nangyayari mula sa pasimula ng mundo." At ang post-tribulation rapture ay naniniwala na ito ay magaganap kasabay ng ikalawang pagdating ni Kristo. Sabi sa Mateo 24:32 hanggang 31, "Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." Sa kabila ng iba't ibang pananaw, isang bagay ang sigurado, darating ito. Hindi natin alam kung kailan, ngunit ang Biblia ay malinaw. Kailangang tayo ay maging handa. Sa Mateo 24:44 sinasabi, "Kaya't maging handa kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaakala." At sa Lucas 21:36, "Kaya't magbantay kayo at laging manalangin upang kayo'y magkaroon ng kakayahang makatakas sa lahat ng darating na ito at upang kayo'y makatayong ligtas sa harapan ng anak ng tao." Life, a journey of joy and sorrow. But even in the darkest moment, there is light. It's all about God. We are not forgotten. We are chosen. We are highly favored.